Ako yung talagang nagtataka dito sa Pansit Cantutera na 'to. Kasi parang talaga siya yung salsal ng salsal dito sa ano. Ano na tayo, kwentong barangay number 2 na. Ayan. Kwentong barangay number 2 na. Ayan. Okay? Tapos after nito, mag-e-end live na ako. Mag-e-end live na ako after nito, ha? Ayan. Etong Pansit Cantutera na to, duda talaga ako dito ever since. Although, itong Pansit Cantutera na to, may mga common friends kasi kami. Tapos parang, okay, ganyan-ganyan. Pero I really do not know that Pansit Cantutera. Ganon. Hindi ko siya kilala personally. Ganon. Pero alam ko na kilala niya ako, contrary dun sa mga sinasabi niyang hindi. Ayan. Okay? Contrary dun sa mga sinasabi niyang hindi. Ngayon, itong si Pansit Cantutera, mahilig tong mag-project ng mga credentials niya more than what it is. Ganon. So, ngayon, marami siya sinasabi, parang, ako, Diyos ko, yung mga nakakakilala sa'yo, may access sa mga kinembot mo. So, ikaw, maghinay-hinay ka sa kayabangan mo. Pansit Cantutera, ayan. Nagkamali ka ng kinupal, putang ina mo ka. Ayan. So anyway, itong Pansit Cantutera na to, meron talaga siyang history na gano'n. Okay? Na i-exage niya yung credentials niya, pero sa totoong buhay, wala naman talaga siyang ganong wala naman talaga siyang ganong credentials. Okay? So anyway, ditong si Pansit Cantutera, ang palabas niya is that, oh, I love the Wild Wild West, the Dirty Harry. Yan. Dirty Harry forever. Put it in my heart and throw the keys. Ganyan. Ayun. So ngayon, yun yung ano niya, yun yung gimmick niya. Yun yung gimmick niya. Ayun. Yung kakombo niya, wala akong alam dun eh. Hindi ko masyadong kilala. Hindi ko masyadong, wala akong feeling sa kanya. Kumbaga parang, hindi ako galit, hindi ako, parang sa akin ang babaw lang, ganun. Pero that's it, Pansit. Pero itong Cantutera na 'to, above and beyond ang ka-assholan nito, okay? At napatunayan ko 'yun ng makailang beses, okay? Kasi it is one thing na manira-nira ka, ganyan-ganyan, yung parang, hindi mo gusto yung ganito, disagree ka sa mga ganyan. Eh, sa'kin walang problema 'yun. Actually, hindi naman kasiraan 'yun, eh. Kumbaga kung nakikita mo na hindi ka agree at meron kang reason not to agree, okay lang 'yun, walang problema 'yun. Walang problema 'yun. Pero itong Cantutera na 'to, talagang she's going out of her way para manira ng mga tao. And in fact, after kong mabisto yung ginawa niya sa street party nung birthday ni Dirty Harry, ilang tao ang pinagtatawagan nito ni Auntie at talagang busy-busy siyang maghapon na tawagan ng kung sino-sinong mga nilalang sa earth. Ayan. So ito talaga yung, kasi alam ko na to ginagawa niya na to before eh. Alam ko na ginagawa niya na to before. Kaya ikaw tatanga-tanga kang Cantutera ka. Okay? Nananawag ka ng mga tao na nagko-comment dun sa page mo. Sino ba yung double agent na yan? Cantutera, ganyan-ganyan. Ay, eto. Tapos eto si Cantutera, gagawin niya. Basta curious ka dun sa page niya ha. Basta curious ka dun sa page niya at tatanungin mo. Tapos nakita niya na ikaw ay, uy, mukhang real account. Uy, mukhang legitimate account na gustong makamarites, ganyan-ganyan. Tatawagan ka niya. Tatawagan ka niya. Tapos, ang kwento niya is a variation of, kilala ko ang lahat ng mga vloggers na mapagkakatiwalaan sa earth. Ganyan. Kasi, nagkita kami ni Dirty Harry. At nung nagkita kami ni Dirty Harry, ay meron akong listahan ng mga vloggers, ng mga DDS vloggers, na hindi dapat pinagkakatiwalaan. At si Dirty Harry ay sinabi sa kanya, ay, bright mo naman, susumpanat. Sabi raw ganun sa kanya, ni Dirty Harry. Ay, bright mo naman, susumpanat. Yung listahan mo ng mga vloggers na hindi mapagkakatiwalaan, ay siya ding nakalagay sa aking listahan ng mga vloggers na hindi mapagkakatiwalaan. O ngayon, lahat ng mga tinawagan ngayon, nung susumpanat na yon, nung Cantutera na yon, alam nyo yan, madami kayong kumontak sa akin dyan. Okay? Ganun.
So ngayon, parang feeling, tapos hindi, meron siya mga pa-etchos-etchos na, hindi, popular opinion, bakla, people do not like you. Yung mga taong nagugustuhan ka, kasing asshole mo lang rin yun. Yun. You are unpopular, period. Hindi ka unpopular, but Reyna na unpopular opinion. Bakla, nobody likes you. Lalo ang asshole mo. You go out of your way para manira ng ibang tao at gumawa-gawa ka ng mga istorya mo. Okay. Ngayon, etong si Cantotera is frustrated PR. Okay? Ito ay frustrated PR. Sabi niya, isn't Maui a DDS? Hindi po si Maui yung pinag-uusapan natin. Hindi po si Maui to. Ayun. Hindi si Maui. Etong si Cantotera na to ay frustrated PR. Okay? So parang one time yata, siguro nabigyan ng pera ng politiko, ganyan-ganyan. So ngayon, parang feeling niya, ay, shit, mukhang I can do this in the social media world, ganyan-ganyan. And meron siyang pitch, okay? Ito ang double agent pitch niya. Na pinitch niya doon sa mahilig magbayad ng mga personalidad. So ngayon, actually sa akin, parang matagal ko nang alam na nagsisinungaling siya eh. Kasi yung mga tao na sinisiraan niya at yung nilalagay niya dun sa script niya, nakausap ko na yung mga yun eh. Nakausap ko na yun at natanong ko na yung mga ganung bagay. Ganon. So matagal ko nang alam na imposible yung kwento niya. Kasi ang kwento niya, si Rainbow Bright ay maraming mga tanim-tanim, kineme-kineme. Di ba ganun yung mga kwento nila? Itong si Rainbow Bright, marami raw itong mga tanim-tanim. Ganyan. Ito ay si Rainbow Bright, mangga, forever mangga, kineme-kineme, ganyan-ganyan. Ako naman kasi, hindi ako galit kay Senator Amy. Pero I'm also very cautious na Marcos siya. 'Di ba? Ay lang, sorry. Hindi pala 'yon, mali pala 'yon. Napunta tuloy tayo sa real life. Doon lang pala tayo sa hindi totoong parehas lang sila ng tahol ni yes. And ikukwento ko kung bakit naging parehas yung tahol nila. Okay. Kung bakit naging parehas ang tahol nila. Okay? So ngayon, etong si Rainbow Bright, wala naman talaga akong feelings dito kay Rainbow Bright. I mean, hindi ko siya hate. Hindi ko siya hate. Pero I understand na kapatid niya si Hello Kitty. And at the end of the day, you cannot fully trust a person na, syempre, kapatid mo yun eh, di ba? Parang, at the end of the day, hindi ko alam how long are you going to push for the Filipino people, di ba? So, hindi ko siya hate, pero cautious din ako sa kanya. Very, very cautious din ako sa kanya. In fact, si Rainbow Bright nga, sabi ko nga nung una, kung hindi siya i-endorse, I'm not very keen on including her sa mga iboboto ko. Unless, magkaroon ng mirakulo, gumawa siya ng mga, or there is a significant use for her, for Duterte's interest, ganyan. So, hindi ako parang sobrang, talaga, wala akong overwhelming love. Wala rin akong overwhelming hate for Rainbow Bright. So ngayon sa akin, kinukwento-kwento nila yan, ganyan ang mga etchos nila, ganyan. So I do not really have enough love to defend or nakikita naman yan ng mga followers ko ganyan. Pero paulit-ulit nilang kinukwento yan. Now this is when it went unreasonable. Dun sa kwento nila, pinagkakabit nila, itong si Rainbow Bright at yung dating manggagawa doon sa Walt Disney na tumatakbo rin bilang kandidato sa Miss World nitong taon na to. Okay? Okay, nitong taon na to. Pinagkakabit niya tong dalawang personalidad na to. Ganon. Hindi, yung personalidad na to, sinasabi niya, itong si Rainbow Bright ay nagtanim ng kandidato sa bakuran ni Dirty Harry. Tanim daw yon. And this is when it gets really, really parang weird talaga, sobrang weird talaga. Ganon. And ang only claim to fame lang naman itong Cantotera na to ay hindi daw siya nabudol. Hindi siya nabudol pero post siya na nilalaglag ang panty niya kay Hello Kitty. Ganyan. So, ayun. So, ngayon, ang tawag dito, sabi niya parang, tinanim niya itong taong to
Parang ipinasok niya, ganyan-ganyan, ineme-ineme, ganyan-ganyan. Magaling magmanipula, kineme-kineme. Mga ganong ano, yung actually inaano niya, yung talaga sinalsal niya talaga yung story of parang paranoia. Ganon. Pinatakbo niya talaga yung ganong narrative, yung paranoia na yun. And at that point, doon ka na naisip, sabi ko, puta, hindi lang to naninira because gusto lang manira. Pinagkakakitaan niya na to. Pinagkakakitaan niya na to. Okay. Why? Because Rainbow Bright at itong si dating manggagawa, they do not like each other. They do not like each other. Okay? Etong si manggagawa, nakausap ko to sa isang event sa labas ng Walt Disney at natanong ko siya tungkol dun sa issue nga nila ni Rainbow Bright. Okay? Si Rainbow Bright, ang iniisip ni Rainbow Bright ay, kasi si Rainbow Bright may assistant. Yung assistant ni Rainbow Bright, kaibigan ko. Ganon. So ngayon, sabi ko dun sa assistant ni Rainbow Bright, sabi ko, Rainbow, assistant? Assistant? Bakit dating-dati pa to ha, dating-dati pa to. Panahon pa to ng kumbaya-kumbaya pa, ganon. Kumbaya-kumbaya pa yung sitwasyon na to. Sabi ko, bakit hindi nakasama si Rainbow Bright sa glam team ni Hello Kitty nung lumaban siya ng Miss Universe pageant. Kasi di ba parang, syempre si Rainbow Bright, bakla yun eh. So, dapat kasama siya sa glam team ng laban ni Hello Kitty sa Miss Universe pageant. So parang I find it weird na hindi siya kasama. Sabi ni ngayon nito nung assistant ni Rainbow Bright, sabi niya, kasi si Rainbow Bright, feeling niya, hindi magaling tong si dating manggagawa. Hindi siya nagagalingan. Ganon, hindi siya nagagalingan. Ngayon, punta naman ako dun sa kabila, dun sa manggagawa. Pero dati ko pa to alam ha, dati ko pa to alam. Kasi nangyari to nung nandun kami sa nung nandun ako sa may rally sa Hong Kong. Ayan. Nakausap ko tong si dating manggagawa. Sabi ko, dating manggagawa, magkakaway ba kayo ni Rainbow Bright? Ganyan-ganyan. Tapos sabi ni dating manggagawa, hindi naman sa mag-away, ganyan. Pero, nung kasing panahon ng Miss Universe pageant, pinatawag daw siya ni Rainbow Bright. Ganon. Tapos sabi ni Rainbow Bright, dapat ganito, dapat meron akong mga suggestion, ganito yung mga gagawin ko, ganyan-ganyan, ineme, ganyan-ganyan. Tapos ngayon, ang sabi nito ni dating manggagawa, okay. Tapos umalis na siya. Okay, tapos umalis na siya. Pagkatapos, di ba, si Rainbow Bright hindi nakapasok sa glam team ni dating manggagawa. Tapos dito si dating manggagawa. Siyempre parang ang feeling ni dating manggagawa, tuturuan mo ko anong gagawin. Napanalo ko nga yung kandidato ko sa Miss Universe nang wala ka naman. So ngayon, matagal ko nang alam yon. So kaya yung mga kwento-kwento nito ni yung kwento-kwento nito yung kwento nito ni Cantotera doesn't make sense talaga. Parang sa akin naman hindi naman ako tinitira ni Cantotera, ganyan-ganyan, hindi naman ako inaano. So parang what's the point? At saka parang feeling ko, hindi ko na problema yon kung ganun yung storya niya. Meron namang si dating manggagawa, meron naman siyang mga tao na makakatulong sa kanya kung paano linawin yung mga issues, ganyan-ganyan, na wala silang relationship ni Rainbow Bright or things like that, ganyan-ganyan. Pagkatapos to naman si Rainbow Bright, meron rin siyang mga assistant rin naman na kayang depensahan siya. So parang, hindi na para sa akin, para explain ko pa yung mga bagay na yan, ganyan-ganyan. Nevertheless, since nung sinabotahe nga nito ni Cantotera yung rave party, since nung sinabotahe nga niya, doon ako napaisip, sabi ko ganun, putang ina, imposibleng lang to, imposibleng ginagawa lang to ni Cantotera dahil trip lang niyang manira. May project to.
Okay. Why? Because it's ridiculous to associate Rainbow Bright and dating manggagawa. Sobrang ridiculous. They do not like each other. They do not like each other. Pagkatapos, sa kwento mo, nag-scheme sila para itanim nung isa, itong isa, doon sa bakuran ni Dirty Harry. Putang ina, glam team nga nila nung 2022, hindi sila magkasundo. Pagkatapos, ikukwento mo sa amin na, tapos skandalosa ka pa dyan, nilalabas mo pa yung suso mong panat. Diba? Gets nyo ba? Nagigets nyo? Ayan. Ito mga sinasabi ko ay pawang kasinungalingan. Walang totoo dito. Walang totoo dito. Okay. So ngayon, apparently, unti-unti ko nang natitrace na ito palang kantotera na to, lumapit ito, kasi ganito lang kasimple yan sa buong political scene dito sa Walt Disney. Sino lang ang tao na galit kay Rainbow Bright at saka kay dating manggagawa at the same time? Sige, bigyan niyo ako ng ibang tao. Bigyan niyo ako ng tao na galit kay Rainbow Bright at saka kay dating manggagawa at the same time. Exactly. Si Donald Duck. Si Donald Duck lang. 'Di ba? At saka yung si Galema. 'Di ba? Kasi pag tayong mga nandito, either okay ka dito kay Rainbow Bright, okay ka rin dito kay dating manggagawa, or galit ka dun sa isa. Pero madalang na ikaw, ano ka lang, ang tawag dito, spectator ka lang, tas galit ka parehas. 'Di ba? Kaninong interest masaserve yung galit pareho dun sa dalawa? Kaninong interest masaserve kung galit ka parehas dun sa dalawa? Kay Donald Duck at saka kay Galema. Kailan nag-start itong double agent kwentutan na to? Nung itong si Rainbow Bright ay winasak yung People's Initiative. Kasi pinahiya doon ng bonggang-bongga ni Rainbow Bright si Donald Duck eh. After nun, dun na double agent na, dun na nag-ano ng bonggang-bonggang double agent story. Kasi etong kantotera na to ay kaibigan ng isang kalakera na konektado kay Donald Duck. So, binenta tuloy ngayon nito ni Kantotera, yung kanyang double agent narrative. Sige, kasi itong si Donald Duck, wala naman siyang pake kung kung maka-dirty Harry ka eh. Wala siyang pake kung maka-dirty Harry ka. As long as you can offer something on the table, you're gonna get paid. You're gonna get paid. Ganun. You're gonna get paid. Ngayon, di ba, galit ka kay Rainbow Bright. Kaya kung sirain niya si Rainbow Bright. At may plus pa. May plus pa. Ang plus ay pati yung mga vloggers na sumusuporta kay Rainbow Bright at kay Dirty Harry, tutuhugin din niya, 'di ba? Okay. So anyway, ngayon nakalapit ngayon tong si Kantotera through doon sa dating addict para mabenta yung storya na yan. Tapos sinalsal. Ganon. Nung nakakita rin siya ng opportunity, nung meron niyang, di ba sabi ko nga sa inyo, ako ilang beses na akong pinaproject, Bagong Lipunan, Tebo sa Lakera, Maui, pagkatapos pinaka-recent itong na to. Ilang beses na akong parang
yung ina-attack ng bonggang-bongga. Tas kung ano-anong issue yung mga sinasabi sa'kin, gano'n. But anyway, totoong buhay 'yon. Dito tayo sa hindi totoong buhay. Dito sa hindi totoong buhay, do'n nga sa barangay namin, gano'n yung storya. So parang nate-trace ko na, sabi ko, puta, binenta niya yung storya, yung mga double agent na yan. Kasi sa totoo lang, sa part ko, since hindi naman ako nagsasalita ng bongga, hindi ko naman dinedefend si Rainbow Bright, hindi ko rin naman dinedefend tong si dating manggagawa, ganyan-ganyan. So parang sa akin, parang there's really no enough love para klaro-klaruhin ko yan, mga ganyan-ganyan. So ngayon, yung double agent niya na story, nagdedire-diretso lang. Pagkatapos, may mga hired sila ng mga trolls na taga-push nung ganong narrative. Taga-push ng mga ganong kwento. Ngayon, ang kwento kasi, ito kasi yung problema dun sa kwento nila, kaya defective yung kwento nila. Ang kwento is, hindi totoo yung mga yan, tumatanggap yan ng ganito, parang ineme, ganyan. Kasi hindi nila mapangalanan. Hindi nila kasi kukonfront sila eh. Diba? Hindi naman kaya na, etong si Cantotera, hindi naman tumarunong sa confrontation. Duwag naman to. Pagkatapos, edi, ayun na nga. So parang, puta, bayad pala to kay bayad pala tong si Cantotera kay Tambi. Kay Donald Duck. Bayad pala siya kay Donald Duck. Ganon. Alam ni Ka-Moisture, sabi ni Gerald Molina, walang masamang tinapay kay Ka-Moisture eh. And siya, sa totoo lang, kung wala siyang problema sa mga tao at hindi naman siya binibira, wala naman, at least that's how I know her, ganon. Ayun. That's how I know her. So, wala siyang problema sa mga ganon. Wala siyang nadulas sa'yo. Ayun. Joey, nagkita yan si... hindi nagkita. Ayun. Pero di ba, si Kamoisyo na rin nagsabi, siya, nagpe-prepare siya on her own, on whatever things. Wala naman siyang kineme, ganon. Ayun. I'm pretty sure she's also sensitive enough to know that something is off. Ganon. Ayun. Hindi ko alam yan kung nagkita sila o hindi. Hindi ko alam. Hindi ko sure. Ayun. So, parang, ayun, masyado rin namang smart si Ka-Moisture para ibigay yung leeg niya for someone na kagaya nitong panat na suso na to. Ganon. So anyway, dito na nga, itong Cantotera na to, aside from that, ayun na nga, so parang ako na parang, putang ino mo, double agent ka ng double agent, bayad ka naman pala kay Donald Duck. Diba? Huwag mo akong pinuputang ina dito, diba? Huwag kang magmomoral-moral ka, pagkatapos, ikaw, di mo naman magawa yung pagpapakabayaning dapat dapat gawin. Tapos, mas marami ka pang content sa mga vloggers, sa mga supposedly kakampi mo, mas marami ka pang content doon kaysa doon sa mga tunay na issue. Tapos, kinontent analysis ko rin tong Cantotera na to. Alam nyo ba, sa 2024, 2025, meron lang siyang post na binabanggit 20 post lang na binabanggit si Donald Duck. At among that 20, isa lang yung post niya na binabanatan niya si Donald Duck. Joey, kasama kaya dyan si Huli Me? Yes. Oo. Yes. Oo. Tsaka kasama niya rin yung isa na, tingnan nyo, pinressure ba yung dalawa na yan? ng Tricom? Pinressure ba sila ever ng Tricom? Supposedly kasama sila sa Noisy yung isa nga nag-vlog pa pagkatapos parang close na close sila ni Tito Dan Fernandez. Ganon. Ayun. So anyway, yun. Okay? Yun yung parang mga malulupit na badges. Ba't hindi kayo ba't hindi kayo pinapressure ng, diba? Bakit parang kami lagi? Ba't kayo parang hindi kayo pinapressure? Pagkatapos, di ba, may mga pa nga, tapos recently nga, ang mga post niya, mas marami pa yung pangdadaot dun sa mga supposedly nakakampi kaysa dun sa pinaglalaban. Mas concerned pa siya
doon sa mga double agent kuning-kuning na hindi naman niya mapangalanan. Kesa mag-ask ng accountability dito sa mga nangyayari sa White Castle at saka sa Walt Disney Palace. 'Di ba? So para sa akin, parang putang ina mo, ito ang parang ito nga nung umeksena nga siya dun sa rave party eh. Sunod-sunod yung kanyang post. Parang wow talaga, putang ina mo ka. Wala ka naman dito sa party, pagkatapos ikaw ang dami mong nasasabi. Tang ina mo pala eh. 'Di ba? So doon ako talaga nabwisit sa kanya. Kasi ang nagpalito talaga, siya. Tapos nilagyan pa niya ng maraming mali siya yung mga bagay-bagay. Ganon. Okay, last na part ng kwentong barangay ko. Okay, last na part ng kwentong barangay ko is, itong si Cantotera, merong malalim na inggit. Merong malalim na inggit doon sa isang dati ring manggagawa sa Walt Disney Palace. Pero itong dating manggagawa na to, nauna to doon sa manggagawa na tumatakbo ngayon sa Miss World competition. Itong dating manggagawa na to, hindi ito politiko. Hindi ito lumalaban sa pageant. Ayan. Grabe yung inggit niya diyan. As in super grabe yung inggit niya diyan. Bakit ko napatunayan? Last year, nung ang bumibira sa akin ay yung isang baklang kanal ng bonggang-bongga na tinawagan nito ni Cantotera para i-push yung double agent narrative na yan. Okay? May mga tumawag na sa akin, mga. It's not just one. Okay? It's not just one. May tumawag na sa akin ng mga OFW na contact nga nito ni Cantotera na mga nagko-comment sa wall niya. Miss Joey, alam mo, tinatawagan kami nito, tapos pinapakita niya na meron silang screenshot na nag-usap sila ni Dirty Harry, ganyan. Tapos may slight variation yung mga kwento niya, iba-iba. Pero ang gist is that ang double agent daw ay ako, si dating manggagawa, ang tawag dito, itong kikay natin na kaibigan na mahilig mag charity work. At yung isang ate ko na, ang tawag dito na, basta marami yun. Yung mga kasama ko recently. Yung mga kasama ko recently sa aking adventure. Ayan, okay. Ang laging laman sa kwento niya, si ganito, hindi naman talaga yan Dirty Harry, kay Pastor yan, ganyan. Meron siyang mga ganong comment. Ito si ganito, yan, hindi naman talaga gusto ni Dirty Harry yung mga charity works niya ni. Ayaw talaga. Yun ang kwento sa akin ni Tatay. Ayan. Ganyan yung mga kwento niya. Uniform to, I swear, sabi ko sa inyo, mahigit 10 na yung nag-report sa akin yan. Na ganyan yung kwento niya of different variation. Ganon. Pagkatapos, ngayon, itong si Cantotera, sa lahat ng kwento niya na yon at sa lahat ng kanyang mga tinatawagan, ang pinaka-hate niya sa lahat ay itong si dating manggagawang babae. Ayun. Si dating manggagawa na babae. Yun ang pinaka-hate niya sa lahat. Kasi sinabi daw sa kanya ni Dirty Harry na itong dating manggagawa na to ay hindi naman daw totoong abogado. Tangina. Hindi naman daw siya totoong abogado. Yun yung mga sinasabi niya. Kaya sa akin talaga, hindi ako, talagang sa akin, putang ina mo, di mo kaya magpangalan. Sige, only blind item tayo dito, putang ina mo ka. Only blind item tayo dito. At hindi ako talaga nagdadalawang isip. Alam mo kung bakit? Kasi nga, she gets out of her way para magtawag-tawag ng tao dyan sa mga ano-ano na yan. Dyan sa mga double agent na yan. Gano'ng kakakupal? Diba? Gano'ng kakakupal na talaga pag tatawagan mo pa talaga yung mga tao? Para dyan sa kwenta mong walang kwenta? Pagkatapos biglang, ako lang ang tunay na nagmamahal sa tatay ko. Ngayon, pansinin ninyo sa comment section niya,
yung mga rararararara doon, mga troll accounts. Mga troll accounts. At yung isa doon, kilala ko, na same account, one person, but using multiple accounts. Pero isang tao lang yun. At Domingo yung apelido. Na-identify ko na yung 4 niyang account at comment siya ng comment doon. So sa totoo lang, hindi naman talaga sila marami doon eh. Hindi naman talaga sila marami doon sa page na yun, lalo yung mga nagko-comment-comment. Sila-sila lang rin yun. Sila-sila lang rin yun. Ganon. Tapos ang nakakatawa pa, di syempre, meron, iba-iba yung mga tumawa, ganyan, may mga tumawag sa akin, parang, naku, Miss Joey, may kukwento kami sa'yo, kasi nababother kami, kasi ganito yung sinabi niya, ineme. Tapos meron naman isang nagkwento, Miss Joey, alam mo ba, tumawag si ano, ganyan, ito yung mga sinabi niya. Tapos iba naman, huy, alam mo ba, tinawagan ako ni ano, ganyan, tapos ito yung mga sinabi. Bakla, hindi ka rin na ng unpopular opinion, you are unpopular, period. Yun yun. You are unpopular, period. Ayun, siguro kung kunwari sa 10 tinawagan mo, 6 doon inisplok ka. Diyos ko, 6 doon inisplok ka. Tanga mo eh. Ayun, sabi ni Ignis, local politics pa lang ni PRRD, may mga ganyan na nagpapakilala na close magka-vibes, kaya kami noon observe lang. Pero expect turn of events anytime. Ayan. Ayun. Nako, I get it. Kaya hindi inaway ni Vlogga ang mga tuyo. Keep your enemies closer. Spy do spy things. Ayun. Ngayon, ayun. Itong kantotera na to. Di syempre pretend siya na ano. Kasi feeling ko, nagulat siya eh, na natitirahin ko siya. Ganun. Sa totoo lang ako, hindi naman ako ano na, I am not really the kind of person who's going to do the attack first. Kahit nga ako, medyo parang dinadamage na nila ako dun sa double agent na kwento na yan eh. Kahit dinadamage na nila ako dyan. Eh, para sa akin naman, parang putakan, time will tell, ganyan. Walang ano yan, time will tell, ganun. Eh, yun na nga, nung ikaw, nangunang-una ka sa mga bagay na hindi ka naman kasaling putang ina mo ka, eh yun, dapat ka nang kalusin. Wala nga akong pakialam kung kunwari kumukubra kay Donald Duck. Wala akong pakialam. Hassle mo yan. Ganun, kung gusto mong manloko ng audience mo, konsensya mo yan. Ganun. Pero, yung ipapahamak mo kaming lahat kang putang ina mo ka, doon hindi kita mapapatawad. Doon kita hindi mapapatawad kasi pinahamak mo kaming lahat doon. Pinahamak mo kaming lahat doon. O ngayon, kilala mo ako hindi, wala akong pakialam. Putang ina mo pa rin. Biruin mo, wala ka naman doon pagkatapos gusto mong mag-stage ng ano? Gusto mong mag-stage ng something na ikukulong namin lahat doon. Wala namang planong ganun yung mga tao. Wala namang planong ganun yung mga tao. Yung mga ganung tao gusto lang mag-celebrate ng ano, mag-rave party lang. 'Di ba? Mag-share ng feelings. Ganun lang naman yung gusto ng mga tao. Tapos ikaw talaga, ay hindi, dapat ganito na. Dapat itumba na, ganyan-ganyan. So for me, the mere fact na nilagay mo sa peligro yung mga taong nagpunta doon, hindi kita mapapatawad kahit kailan. Kilala mo ako, hindi mo kilala, wala akong pakialam, putang ina mo ka. Ayun. So ngayon, akala mo ikaw lang marunong mag-imbestigang putang ina mo ka. Akala mo ikaw lang ang may network. Wala naman palang may gusto sa'yo doon. Dami-dami mong kuda na close ka sa angkan ni Dirty Harry. Hindi naman pala totoo. Ayun. Sabi ni TJ, I must say she was effective sowing discord among us. For a while, she kept me suspended in that belief. Thanks, Joey, for exposing this. Totoo. Kaya nga yung sinasabi ko, in fairness dito kay Kantoterang to, yun yung pinaka-effective na period sa vlogging ko na na-encounter ko na issue. Kasi talagang talagang tinatamaan talaga ako dun sa double agent story niya. Tinatamaan. Parang sa naisip ko, parang,
puta, sige, okay lang naman eh. Kung ako lang naman yung tinatamaan, mag-isa ko lang naman. I mean, my followers are intelligent enough. Kung kunwari, they are going to stay with me, matatalino yung mga followers ko. If they're going to stay with me, they will stay with me. Ngayon, yung iba na nakukonvince ng kwento niya at iniiwanan ako, ano magagawa ko dun? 'Di ba? Kung di nila nakikita yung integridad ko, wala na ako magagawa dun. Ganyan. Pero, yung darating tayo dun sa punto na ipapahamak mo yung mga tao, hindi yun tamang putang ina mo ka. Hindi yun tama. At dun talaga ako nagalit. Dun talaga ako nagalit. Ganun. Ikaw, ang kupal-kupal mo, wala ka naman palang integridad kang kantotera ka. 'Di ba? Kakantot ka lang pala. That's all you have. That's all your bragging rights. Bayad ka pala. Kagaya nung isang kaibigan kong dating adik. Ayun. So ngayon, sa akin, yung mga, lalo na sa very, very, very crucial moment na to, pag ikaw, ang mga content mo, yung magbibigay ka ng, mas marami ka pang content para pagdudahan yung kapwa mo vloggers. Bex, ikaw ang double agent. Ikaw ang double agent. Ngayon, enjoy mo whatever minimal network that you have. Enjoy mo yan. It's a matter of time. It's a matter of time. Mag-BFF ba yung, yes, mag-BFF sila. Mag-BFF sila. Pero hindi sila, recently lang sila nag-BFF, like last year lang, nung ini-start akong banatan nung isang baklang may lawit yung inano niya ako, pinagbinta-bintangan niya na ako na nagsusulisit ako sa mga OFW, yung mga ganun-ganun. Yun. Ganon. Ngayon, yung dating adik, yung baklang melawit, at saka itong si Cantotera, friends sila through a common friend. Ang talagang mag-friend, ngayon, ang talagang mag-friend ay itong si Cantotera at saka yung biglang yamang bakla. Okay? Pero yung, sorry. Tama. Ang talagang mag-friend, si Cantotera at saka itong yung dating may lawit. I mean, they are in, nagko-call sila regularly, nag-uusap sila regularly. Yan. Itong si Cantotera, friends din niya si dating adik. Friends din niya si dating adik. Ganon. Okay? Ngayon, itong si Cantotera, itong si dating adik, ngayon, meron din silang relationship ni Baklang Melowet. Ayun. Meron din silang relationship ni Baklang Melowet. Ngayon, may usapan nga yan eh. May usapan nga yan si Baklang Melowet at saka si dating adik. May usapan yan, pinost nila sa kanya-kanyang wall about sa bayaran. Pero, i-expose ko na lang yan sa tamang panahon. Ganon. I-expose ko na lang yan sa tamang panahon. Kasi hindi naman sila yung main event dito eh. Ganon. Sabi ko nga, itong issue na to, wala akong pakialam dito. Wala akong pakialam kahit sabihin akong double agent hanggang sa dulo ng walang hanggan. Pero, yung gagamitin mo na yung ganyang kwento para ipahamak ang mga tao, ibang usapan yun. That I will not allow. That I will not allow. You breach a non-negotiable line for me. Ayun. So, ganun yun. Ganun yun. Sulit na sulit ba ang kwentong barangay? At ang lahat ng sinabi ko ay pawang walang katotohanan at chismis lamang. Dahil dito sa aming barangay, walang totoo, lahat peke. Ayan. Yung isang supposedly noisy, in-excuse nga nung komite. Ganon. Excuse daw siya at siya daw ay nasa jibang bansa. Ganon. Bakit naman yung isa nasa ibang bansa din? Hindi niyo ma-excuse. Bakit ito nasa ibang bansa
ay siya ay in-excuse. Isa lang ang na-receive niyang love letter. Hindi siya naka-receive ng mga iba pa. O, ano ibig sabihin nun? So, kaya nga sabi ko sa inyo, yan 37 na yan, hindi na yan 37. Hindi na yan 37. Andun sa transcript nakalagay, in-excuse siya. Ayun. So, yun lang yung sa akin. Ang sa akin naman kasi, alam nyo, very important ang integrity sa akin. Hindi rin naman ako judgmental. Pero kapag ka maninira ka ng credibility at integrity ng ibang tao, tapos ilalagay mo sila sa kapahamakan, just so you can kubra higher amount dito kay Donald Duck, putang ina mo. Diba? Kung meron kang project kay Donald Duck, di ba project ka ng bonggang-bongga, sagarin mo. Diba? Sagarin mo, wala akong problema, ganyan. Pero huwag mo kami ipahamak. Alam ko naman na frustrated PR ka eh. Diba? O kung kunwari ang goal mo mag-double agent, ganyan-ganyan. No? Di ba, hinayaan ko nga nung pagkatagal-tagal na akong binabanatan dyan eh. Di ba? Hindi ko naman siya dinil ng bonggang-bongga. Kasi nga, dahil nga yung marami rin namang mga thundercats na nagsasabi sa akin na, di ba nung nag-reply din ako tungkol dito kay Cantutera dahil sa pangsasabotahe niya. Nung araw na yon, the following day, hindi na rin naman ako kasi nga, ayoko rin sila yung maging highlight ng maging highlight ng wall ko. Ganon. Tsaka pinapagalitan ako ng mga followers kong Thundercats. Joey, tama na yan. Habang nga, huwag nang pansinin yan, nak. Anak, huwag kang masyadong, huwag kang masyadong maglabas ng emosyon mo dyan. Naku, yung galit mo, huwag mo nang anuhin. Hayaan mo na lang, nak. Panay yung mga followers kong Thundercats, sinasabihan ako. Ganon. Pero kasi, yun nga, parang sa akin, hindi kasi po pwedeng ganun eh. Double agent ka ng double agent kang putang ina mo ka, ikaw pala tong double agent. Diba? Ikaw pala tong double agent. So, tigil-tigilan nyo, kung mga putang ina nyo, pinagkasasaan nyo, nagkapera kayo ng bonggang-bongga sa kung anumang pinagagagawa ninyo, enjoy your money. Pero, wag nyo na kaming ilagay sa alanganin. Joey, search mo din anong link ni, ay nako, that's another kwento, but there is also a question on integrity. But it is not for me to say. It's not for me to say. Sabi ko nga sa inyo, ma-associate lang kayo dito sa mga taong to. Sa totoo lang ako pag meron kayong lasting friendship dito sa mga taong to, ang impression ko talaga, there is something wrong with you. Ganon. There is something wrong with you. Ganon. Ayun lang. Ayun. Okay? Busy din si Tio sa dalawang kalaban niya ngayon. Ay, nako. Alam niyo naman yun si Tio. Ayan. So yun, anyway, so yun lang yun sa akin. O ngayon, kung ayaw nyo, tingnan nyo, nung na-call out tong si Cantutera, tungkol dun sa mga rants niya tungkol sa rave party, biglang, ay, Dirty Harry forever! Mag-share na ba kayo ng kwento ninyo na magpapaiyak sa inyo kung gaano nyo kamahal sa Dirty Harry? Kasi dito sa buhay ko, si Dirty Harry nakapida. Biglang na ganun-ganun siya, di ba? Ayun. Puro post doon guys. True. Hoping na baback upan siya ni Mika Moisture. Diyos me. Sobrang independent noon. Sobrang independent noon. Ayun. I don't think, someone else is going to stick their neck for Kamoisture is a is a decent person na ayaw lang rin ng maraming issue at kaaway. Ayun. Ganon. Anyway, ayun. So, yun lang. Grabe sumakit ang ulo ko sa mga code names. Yung tipong sinusulat ko pa ang names Oo. Tanungin mo si LDC. Si LDC, ano yan, magna cum laude yan sa kwentong barangay. Ayun.